rising sun, roundness of shining moon, whiteness of the snow, wetness of falling rain, blueness of sky, sparkle in our eyes. Lord, Lord alone can create all this beauty. God and God alone has the power, and so mighty. Oh Lord, oh God, my majesty. The buzzing of bumblebees, a million kingly clad flowers, visibility of the wind, grains of sand on a deep blue sea, coolness of sea breeze, tall mountains and big trees, Lord, Lord alone can create all this beauty. God, God alone has the power, and so mighty. Lord, Lord alone can create all this beauty. God and God alone has the power, and so mighty. Oh Lord, oh God, my majesty. Lord, Lord alone can create all this beauty. God, God alone has the power, and so mighty.
power and so mighty. Oh Lord, oh God, oh Lord, oh God, my majesty. Dako po tayo sa communion sa oras na ito. At muli, alalahanin natin yung ginawa ni Kristo, tinapos niyang gawa sa Kalbaryo. Ang lahat ay binigay niya para sa atin. At siya ay namatay upang tayo buhay. Siya ay naghihirap upang tayo guminhawa. Siya ay nasugatan upang tayo gumaling sa ating karamdaman. Salamatan natin ng Diyos at dakilaan niya. At ito yung naging katubusan natin. Yung manalangin, salamat Panginoon sa iyong tawanan na bayubay sa cross. At dahil dito kami ay na-benefit sa lahat ng bagay. Pinalaya mo kami, Panginoon, at kanikala ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, at salamat sa iyong dugo na umagos sa cross ng Kalbaryo, nagpapanal sa amin. Hinugasan mo ang aming mga kasalanan, at aming karumihan ay pinawi mo na. Salamat po, Ama. Puri ka namin, dinasal namin, at ngayon kami ay katwiran mo. Thank you in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay tayo sa katawan at dugo ng ating. Amen. Purihin ang Panginoon. Nandito ulit tayo sama-sama at pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Hallelujah. Salamat. Kadakilaan niya. Kahit ganito yung sitwasyon natin, ay patuloy tayo naglilingkod sa Kanya. At kahit kayo nandyan sa bahay, magpatuloy kayo sa Panginoon, makikinig, magpapalago sa Kanyang salita. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos oras na ito. At ang mensahe po natin sa umagang ito ay matatagpuan sa Mateo 11, chapter 11, verses 25 to 30. Maikli lang po ito. Babasahin ko po. Sabi rito, nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. At inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng bata. O Ama, sapagkat ganon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakilala sa Ama kundi ang anak. At ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, pagkat ako'y maamo at may bababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Father, we thank you. Salamat po, Ama. Sa umagang ito, narito na naman kami. Mag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, ang banal mong Espiritu, ang kumilos, dumako sa bawat nakikinig, Panginoon, at magbigay ka ng kapahayagan sa mga nakikinig. Magbigay ka ng pagpapala. Palain mo po ang bawat isa. Hallelujah. Nagtsatsagang makinig ng salita mo dahil nais nilang matuto, Panginoon. Pagpalain niyo po ang iyong anak. Hallelujah. At
ingatan niyo po ang bawat isa. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, pangunahan niyo po kami. Ang banal na Espiritong patuloy na magturo sa amin. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. At ang mensahe pong ito ay pinamagatan kong ang kapahingahan, may kapahingahan sa Panginoong Hesus. Dahil wala talaga tayong kapahingahan sa mga sanlibutan, kundi nasa Panginoong Hesus lang. Hallelujah. Hindi natin maangkin sa kayamanan, sa kaginhawahan ng buhay, pero maangkin lang natin ang kapahingahan sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil sabi niya rito, sa 25, nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng bata. Oo, Ama, sapagkat ganun ang nais mo. Sa puntong ito, ang Panginoong Jesus ay nagpapakilala sa mga nakikinig at sa kanyang mga disipulo. At ang sinabi niya, sabi niya rito, ng panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa. Ibig sabihin, tinawag niyang Ama, sinabi niya Panginoon ng langit at lupa. Nagpapakilala ang Panginoon kung sino siya. At sabi niya, inilihim mo ang mga bagay nito. At kung babasahin natin sa mga naunang mga talata, yung mga bagay na paghahari ng Diyos ang inilihim ng Panginoon. Inilihim niya sa matatalino at marurunong. Hallelujah. At ipinahayag sa mga ang kalooban ay tulad ng bata. Ang ano kasi dito hindi yung matatanggap yung paghahari ng Diyos. Patungkol to sa paghahari ng Diyos. Inilihim ng Diyos, Ama, itong paghahari ng Diyos sa mga marurunong at matatalino. Hindi nila matanggap ito. Kaya sabi niya, ito'y pinagkaloob mo dun sa merong kalooban ng tulad ng bata. Hallelujah. Alam ba ninyo paano natin matanggap ang paghahari ng Diyos? Simple lang po. Sabi dito ay maging kalooban natin ay tulad ng bata. Amen. Hallelujah. Kasi hindi natin matatanggap ang paghahari ng Diyos kung punong-puno tayo ng kaalaman, punong-puno tayo ng karunungan. Hallelujah. At nagiging inosente tayo sa kapahayagan ng Panginoon. Hallelujah. Sabi doon sa Lucas 18, 16 and 17, basahin po natin, 16 and 17, ngunit tinawag ni Jesus ang mga bata at sinabi, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat para sa mga katulad nila ang kaharian ng Diyos. Ang nilihim ng Panginoon ay patungkol sa paghahari ng Diyos. Hallelujah. Inilihim ng Diyos sa matatalino upang hindi na matanggap yung paghahari ng Diyos. Sabi niya, at sumunod sabi niya, tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos, gaya ng pagtanggap ng isang bata, ay hindi makakapasok doon. Kung hindi mo tatanggapin tulad ng bata yung paghahari ng Diyos, hindi ka makakapasok. Amen. Hindi ka makakapasok sa pahingahan ng Panginoon. Hallelujah. Ang kaharian ng Diyos kasi nandun yung kapahingahan. Hallelujah. Kaya pag matalino ka, marunong ka, mahirap mo maintindihan at mahirap mong matanggap. Alam nyo kung paano tumanggap ng tulad ng isang bata? Kapag dumarating yung paghahari ng Diyos, kailangan relax ka lang at hayaan mo dumaloy sa yung paghahari ng Diyos. Kaya maraming Kristiyano, yung paghahari ng Diyos dumating na, hindi pa nila naiintindihan. Kasi punong-puno sila ng kaalaman, punong-puno ng karunungan. Pero ang paghahari ng Diyos, hindi nila alam, hindi
Hindi ito bagay na karunungan ng tao. Ang paghahari ng Diyos ay sa Kanya nagmumula. Sa Kanya nagmula ito, hindi mo ginawa. Ang kailangan mo lang tanggapin ito tulad ng isang bata. Amen. Tanggapin mo tulad ng isang bata. Paano yung bata na tumanggap ng paghahari ng Panginoon? Hallelujah. Yung bata na tumatanggap ng paghahari ng Diyos, halimbawa ang bata humihingi ng lollipop. Di ba? Pag humingi ng lollipop yan, nangungulit. Ganun daw yun. Kaya kailangan, pag gusto mong kaharian ng Panginoon, pagharian ka ng Diyos, at tulad ka ng bata na nangungulit. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, pagharian mo naman ako. Alam niyo yung paghari ng Diyos ay glory ng Panginoon. It is glory of God. Na pag dumating sa iyan, nandun lahat yung kapahingahan, nandun lahat yung katiwasayan, nandun lahat yung kaginhawahan. Kahit ano pa yung sitwasyon mo sa buhay, kahit ano pa yung kalagayan mo na nararanasan. Pero pag hiningi mo ang paghaharian ng Diyos at dumating sa iyo, mapapayapa ka. Magkakaroon ka ng kapahingahan. Hallelujah. Ganun po yun. Hallelujah. Kaya, mitiin natin lagi na pagharian tayo ng Panginoon. Maging tulad tayo ng bata. Ano po? Marami kasing Kristiyano na pag humingi ng paghahari ng Diyos, kailangan yung naiintindihan nila. Hindi po. Pag hiningi mo yung paghahari ng Diyos, kailangan naiintindihan ng Panginoon. Kailangan galing sa Kanya. Kaya nga merong binababaan ng paghahari ng Diyos, hindi mo alam yung sitwasyon niya. Kung minsan nga, halimbawa, nalulungkot ka, hiningi mo sa Lord na pagharian ka, aaliwin ka niya. May kaaliwan na darating sa'yo. Bibigyan ka ng kagalakan. Kaya, ang mangyayari sa'yo, maaaring tatawa ka ng tatawa. Tatawa ka ng tatawa dahil nilalagay ng Diyos yung kagalakan sa iyo. Ganun po yun. Kung minsan naman, iyak ka ng iyak. Alam niyo bakit? Kasi alam mo na marami kang nagawang kasalanan. Pero naramdaman mo yung paghahari ng Diyos, yung kanyang katwiran sa buhay mo, kaya iyak ng iyak. Na hindi mo matanggap na ganun kamahal ng Panginoon. Kaya pag dumating yung paghahari ng Diyos, minsan umiiyak, minsan tumatawa, minsan lumulundag, minsan yung hindi mo maintindihan yung kanyang kalagayan. Kasi naintindihan yung paghahari ng Diyos, dumadaloy sa Kanya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa 27, sabi po, ibinigay na sa akin ng aking amang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang ama. At walang nakakilala sa ama, kundi ang anak. At ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Ibig sabihin dito, nagpakilala ang Panginoon. Ibinigay sa akin ng ama ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, nung naging tao si Jesus, lahat ng bagay ibinigay na sa Kanya. Amen. Hallelujah. Kaya, maaaring pwedeng magpatawad ang Panginoong Jesus. Dahil binigay na sa Kanya lahat ng karapatan. Ng pagiging ama, ibinigay na sa anak. Amen. Hallelujah. Pinakilala ng Diyos dito na wala nakakilala sa anak, kundi ang ama. At wala nakakilala sa ama, kundi ang anak. Mahirap maintindihan. Maliban lang, may pagpahayagan ng Diyos na maintindihan niya na ama at anak ay isa. Yan ang maraming, ngayon, ng mga relihiyon. Ang ama at anak ay hindi maipaliwanag. Sabi ng iba, ang anak daw ay maliit na Diyos. At ang ama, ang mas malaking Diyos. Hindi po. Kasi kung ano ang anak, siya rin yung ama. Ano ang ama, siya rin yung anak. Amen. Tatlong kapahayagan po yan. Kapahayagan ng Diyos. Isang Diyos sa tatlong kapahayagan. Amen. Kaya dito, sabi niya rito, at walang nakakilala sa ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan nila. May pinili talaga ang Diyos na ipahayag ito, yung kapahayagan ng anak at ama. Hallelujah. Na sana na ipahayag sa atin. Amen. Naunawaan natin. Kasi
Pag hindi natin naunawaan yung tatlong persona na kumikilos sa buhay mo, merong kulang sa benepisyo mo. May kulang ka. Sa pananampalataya mo, may kulang ka. Kailangan, alam mo yan, naiintindihan mo yung tatlong kapahayagan ng Diyos. At alam niyo itong tatlong kapahayagan, sabay-sabay po silang gumagalaw sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Ganun po ang Panginoon. Nagpakilala siya sa oras na ito. Dahil ang mga nakikinig sa Kanya yung mga Hudyo. Karamihan nakikinig sa Kanya ay Hudyo. Eh dito sa 28, sabi niya, lumapit kayo sa akin. Sabi niya, nagpakilala muna siya doon sa 25 at saka 27. Dito sa 28, sabi niya, lumapit kayo sa akin. Ibig sabihin, yung mga nakikinig na hindi siya kilala. Yung mga Hudyo na hindi siya kilala, maraming katanungan. Hindi nila kilala ang Panginoon. Kaya sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, kita nyo? At lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. At dito pa makikita natin, na sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ibig sabihin, itong mga taong nakikinig sa Kanya, hindi kilala si Kristo. Kaya sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong nabibigatan lubha. Alam niyo bakit nabibigatan lubha? Yung mga Hudyong nakikinig sa Kanya. Kasi mga Hudyo, pinipilit sumunod sa kautusan. Kaya bigat na bigat sila sa pagsunod. Amen? Hirap na hirap sila sa pagsunod. Pinipilit nilang sumunod. Hindi naman sila makasunod. Kaya sabi niya, lumapit kayo sa akin. Nasa akin ang kapahingahan, sabi ng Panginoon. Gayon din po sa atin. Tayo ay gusto nating gumawa ng sarili nating paraan. Pero ang kinalalabasan palagi ay nahihirapan tayo. Amen? Marami pong Kristiyanong ganyan. Sa bandang huli, ang kinalabasan ay tayo nahihirapan. Kaya sabi ng Lord ngayon, lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatang lubha. At nahihirapan. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Gusto ng Lord ay nasa kapahingahan tayo. Sa Hebrew po, mapababasa natin dyan yung pag pumasok sa kapahingahan. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo doon ay, napakahirap na ito yung isang bagay na hindi natin naintindihan, sabi ni Pablo, na hindi na tayo makapasok sa kapahingahan. Oo, Kristiyano tayo, pero hindi tayo nakapasok sa kapahingahan. Eh, marami pong ganyan. Dapat po hindi ganon. Dapat tanggapin natin si Kristo, siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo at sumigaw siya doon, it is finished. Tinapos na lahat ng Panginoon. At nung tanggapin natin si Jesus, lahat ng tinapos niya ay tinanggap mo na. Lahat ng pagdurusa ni Jesus, yung benepisyo nun, tinanggap mo na. Kaya sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Dito pa lang, tao pa lang si Jesus dito, ay nais niya maintindihan ng mga tao na siya yung kapahingahan. Amen. Ganun po ang gusto ng Lord. Maintindihan natin, tayo mga Kristiyano, na ang kapahingahan natin ay na kay Kristo. Amen. Wala po sa magandang beach, magandang hotel, magandang restaurant. Wala po doon ang kapahingahan. Ang kapahingahan po ay na kay Kristo. Dahil pag kay Kristo lumapit ka, sabi niya rito, lumapit kayo sa akin. Ikaw ang madidesisyon na lumapit sa Kanya. Amen. Ganun po yun. Lumapit ka sa Kanya at tanggapin mo yung paghahari ng Diyos. At tanggapin mo yung kapahingahan ng Panginoon. Kasi pag dumating po yung paghahari ng Diyos, yun po yung kapahingahan po natin. Yun yung rest. Kaya lagi po natin taglay itong paghahari ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ito, sabi niya rito, 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob.
Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan pasaning ibibigay ko sa inyo. O hindi po tayo pahirapan ng Panginoon. Hallelujah. Yung pamatok ng Diyos, yung paghahari ng Panginoon. Kaya nga inilihim yan sa matatalino at marurunong. Ang makakatanggap lang yan, yung mga tulad ng isang bata. Pag tulad ka ng isang bata, tatanggapin mo yung paghahari ng Diyos. Ito yung pamatok ng Diyos. Hallelujah. Doon po sa Romans 14:17, sabi rito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, at kagalakan na pinagkakaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung pamatok ng Diyos. Amen. Ito yung paghahari ng Panginoon. Kaya magaan ang aking pamatok, sabi ng Panginoon. Bakit? Ang paghahari ng Diyos ay hindi patungkol sa inumin o kinakain. Hindi nga po Hindi, ang paghahari ng Diyos, hindi yung maraming pera. Hallelujah, hindi yung masarap na kinakain at masarap na iniinom. Ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay patungkol sa matuwid na pamumuhay. Hallelujah. At kapayapaan at kagalakan. Ito, makita natin dito. May ano ito may revelation dito. Hallelujah. Sabi niya rito, yung pamatok ko ay magaan. At hindi mabigat ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kaya sabi niya, ang paghahari ng Diyos, ito yung pamatok ng Diyos. Ang pamatok ng Diyos, yung paghahari niya. Kita ninyo? Kaya ito yung nilihim sa matatalino at marurunong. Yung paghahari ng Diyos, yung kanyang pamatok, kaya tumagaan. Dahil bakit? Ito yung patungkol sa matuwid na pamumuhay. Tingnan natin dito yung pag-aaral. Sabi niya rito, mag-aral kayo sa akin. May pag-aaral po. Kailangan matutunan natin yung paghahari ng Diyos. Hallelujah. Yung matuwid na pamumuhay, hallelujah, ay tinuturo ng kagalakan. Amen? Opo, ganun po yun. Pag natanggap natin yung paghahari ng Diyos, ang una niya tinuturo sa atin ay matuwid na pamumuhay. Kaya ka relax Hindi ka guilty sa mga nagagawa mo. Dahil nagagawa mo, puro matuwid na pamumuhay. Pag hindi matuwid, di ba? Lagi ka humihingi ng tawad. Halimbawa, napaaway ka sa kapitbahay mo. O mamaya-maya yan, pagpasok mo sa loob ng bahay, Lord, sorry, patawarin mo ko. Di po ba? At laging ganon. Kung wala sa atin yung paghahari ng Panginoon. Sabi niya, dalhin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Kaya pag dinala mo yung pamatok ng Diyos, ay patungkol ito sa matuwid na pamumuhay. Mag-aral ka sa Panginoon patungkol sa matuwid na pamumuhay. At tinuturo ito ng kagalakan. Hallelujah. At sabi niya, matuwid na pamumuhay at kapayapaan. Amen. Hindi ba magaan yun? Kapahingahan yun? Hallelujah. Dahil kapayapaan Kaya kahit bumabagyo sa paligid mo, lumilindol. Kaya kahit ngayon may COVID, nandun ka pa rin sa kapayapaan. Amen. Hallelujah. Nandun ka pa rin dahil yung paghahari ng Diyos ay nasa iyo. Taglay mo yung pamatok ng Panginoon. Yung matuwid na pamumuhay at kapayapaan. Sabi niya, at kagalakan. At ang nagbibigay nito ang banal na Espiritu. Ito na po. Tatlo na po yung kapahayagan. Kanina dito, wala nakakilala sa Ama, kundi ang anak. Wala nakakilala sa anak, kundi ang Ama. Dito naman, sa Roma 14:17, sabi niya rito, at ipinagkakaloob ng Espiritu Santo yung paghahari ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya kilala natin yung Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa atin ng paghahari niya. Wow. Amen. Hallelujah. Lagi natin i-recognize.
Dahil yun ang kapahingahan ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Sabi niya, matuwid na pamumuhay. Kaya maraming Kristiyano wala sa matuwid na pamumuhay. Oh, kaya laging, Lord, sorry. Lord, patawad. Wala yung kapayapaan. Kaya mabigat, sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin. Kayo man nabibigat ang lubha. Ibig sabihin, wala ka sa Panginoon doon. Kung ang buhay mo ay pabalik-balik sa mga kasalanan, wala po. Dahil ang pinagkakaloob ng Espiritu sa atin ay matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan. Pero mo yan. Kahit wala kang pera, nagagalak ka. Meron na ba nagkaroon sa atin ng ganyan? Meron na bang Kristiyanong ganyan? Dapat po, meron sa atin. Magalak po tayo kahit wala tayo ng lahat ng ating pangangailangan. Dahil yung paghahari ng Diyos hindi sa pamamagitan ng iniinom at kinakain. Kaya yung kapahingahan ng Diyos inilihim sa mga matatalino at marurunong. Di ba? Ngayon nga meron akong bakit kako lagi ang mga namamatay sa COVID mga mayayaman, mga marurunong, matatalino. Bakit kasi? Baka nilihim sa kanila yung paghahari ng Panginoon. At sana po, taglay natin lagi yung paghahari ng Diyos. Kilalanin natin ang Panginoon. Na siya nagbibigay sa atin, ang Banal Espiritu Santo nagbibigay sa atin ng paghahari ng Diyos sa buhay natin. Tandaan ninyo, ang kapahingahan ay mabuhay ng matuwid, mabuhay ng kapayapaan, at mabuhay ng kagalakan. Yun po ang paghahari ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ang kapahingahan ay na kay Kristo. Nasa Kanya po. At nilihim to sa marunong at matalino. At ipinahayag niya sa Kanyang mga ipinagpapahayagan. Sana isa tayo sa pinagpapahayagan ng Diyos. At sa oras na ito, tanggapin natin na tayo yung pinagpapahayagan ng Panginoon. Tanggapin natin yung kapahingahan mula sa Diyos. Huwag tayong mangamba sa mga bagay na nangyayari sa kapaligiran. Basta alam natin na tayo pinaghaharian ng Diyos at hindi tayo pabayaan ng Diyos. Hindi tayo iwanan ng Panginoon. Lalo na't pinaghaharian ka ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po yung mga Chinese, mga Kristiyanong Chinese sa China, sila ay inaalipusta, sila ay pinapatay. Pero hindi po sila nagtitinag sa pananampalataya. Dahil nilang pinaghaharian sila ng Panginoon. Hindi po sila nag-aalinlangan sa kanilang sinasampalataya. Kaya po ang paghahari ng Diyos, hallelujah, mithiin natin palagi sa ating buhay. Hallelujah. Lagi po natin kilalanin na tayo pagharian ng Panginoon. At sa oras na ito, mga kapatid, bulay-bulayin natin ang salita ng Panginoon. Na dapat taglay natin ang paghahari ng Diyos, ang kapahingahan ng Panginoon sa buhay natin upang hindi po tayo mataranta sa lahat ng ating pinagdadaanan. Hallelujah. Tayo manalangin. Father, we thank you sa oras na ito, Panginoon. At Lord, abutin mo yung mga lingkod mo, mga anak mo nakikinig sa oras na ito, Panginoon. At kung sino man, O Diyos, merong alalahanin sa buhay, merong mga problema, Father God, right now, I pray, Lord, na yung Espiritu Santo mo ay dumako sa kanilang buhay at pagpahayagan sila ng paghahari. I pray and I declare, Lord, your kingdom upon your children right now. Kung sino man, Lord, yung may suliranin, may problema sa oras na. Father, mag-manifest ka, mag-himala ka, magtagumpay ka sa kanya sa oras na. Lord, we thank you for your glory. Thank you, Lord. Hallelujah, sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Salamat po sa kapahingahan na tanging matatanggap lang namin sa aming Panginoon. Father, we give you all praise.
Hallelujah. At Lord, kung sino man may sakit at karamdaman sa oras na ito, dinideklara kong kagalingan in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lahat na may karamdaman, Panginoon, dinideklara ko na may mga karamdaman, Panginoon, sa oras na ito, dinideklara ko ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Yung mga virus na kumakalat ngayon, alas sinasaway ko sa mga anak mo sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. We declare victory in the life of your people, Father God. Hallelujah. Salamat o Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, taas natin mga amay, itungo nyo sa dito ito at tanggapin ninyo masaganang pagpapala ng Panginoon at ang kanyang kasaganaan ay sumasa inyo, ang kanyang kagalingan ay sumasa inyo, ang kanyang kagalakan at kapayapaan ay sumasa inyo, at ang kanyang pagpapala at kasaganaan ay tanggapin ninyo sa oras na ito. Lain kayo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.